namang naging aberya sa proseso ng pagpapalaya kina Hubert Webb matapos ilabas ang desisyon ng Korte Suprema. Mula sa Muntinlupa, nakatutok live si Maki Pulido. Maki. Mel, eksaktong 3:48 ng hapon nang iabot ang Certificate of Discharge from Prison kanila Hubert Webb at 5 pang mga naabsuelto sa Visconde Massacre case. Pagkatapos noon ay lumabas na sila agad mula dito sa National Bilibid Prison pagkatapos nga ng 15 taon at 4 na buwang pagkakakulong. Sa bawat pag-abot ng release order, nagpalakpakan at naghiyawan ang mga kaanak ng mga naabsuelto. Pagkahawak sa papeles, hindi na sila nag-aksaya ng panahon pa. Nakangiti silang agad lumabas ng NBP. Spend Christmas with my brother outside, with my whole family outside for the first time in 15 years. Alright. Okay lang. Ayusin ko na yung papers ko. Papers para? For my passport. Gusto mo nang umalis ng Pilipinas? Yes. Because yung mommy mo nasa ibang bansa? No, they're here. My brother's na sa ibang bansa. As gusto mo lang makalimutan. Ibang itsura nila nang katatapos pa lang nilang malaman ang desisyon ng Korte Suprema. Bandang 1:00 ng hapon nang idinala sina Hubert sa conference room ng NBP habang inaayos ang kanilang release order. Halos di sila makangiti ng todo. Parang lutang pa raw sila sa hangin at di makapaniwala sa nalalapit nilang paglaya. Medyo manhid pa ganun. Well, alam ko inosente ako kaya alam ko darating din yung araw. Alam na raw ng mga naabsuelto na may ilalabas na desisyon ng Korte Suprema sa araw na ito. Pero si Peter Estrada nagulat na lang daw dahil biglang nagsigawan ng mga kapwa niya preso. Wala nga raw natira sa kanyang mga gamit dahil pinaghati-hatian ng mga kasama niya sa dormitoryo. Si Hospicio Pike Fernandez naman, nasa dentista pa ng NBP, nagpapaayos ng ngipin. I had to fix my teeth. After 16 years, nahulog yung ano. Masama ba loob mo na 15 years of your life? Well, that's water under the bridge. I can't do anything about that. I'm just thankful to God that, we're finally free. Hindi nagtagal ay nagdatingan ng mga kaanak ng mga naabsuelto. Emosyonal ang pagkikita ng mga ito. Nagyakapan at nagkumustahan nang sila'y magkita-kita sa conference room ng NBP. Hindi namin nakuhang tumawa. Naiyak kami sa tuwa. Ganong kalalim ang tuwa namin. Dinaan namin sa iyak. First, we waited for this for so long. 15 years. Finally, we got the justice we deserve. Oh my God. This is the best Christmas ever. All we're asking from Mr. Visconde is to open his eyes and look at the evidence. Because if he looks at the evidence that we presented, it's physically impossible for Hubert to have committed a crime. So once he accepts that, he can go and start looking for the real perpetrators of this crime. Habang hinihintay ang release order mula sa Korte Suprema, isa-isa nang sumailalim sa release documentation process ang mga naabsuelto. Inuna na raw ito para mapabilis ang paglabas ng 6. Sa kanilang paglaya, may kanya-kanya ring iniisip na unang gagawin ang mga nakulong sa pagpatay sa mag-iinang Visconde. Maligo muna. Sa bathtub, maligo. Maligo ng matagal? Yes! Bakit kay BP? Babalikan ko yung pag-aaral ko, tatapusin ko. Anong plano mo pagkalabas mo rito sa NBP? Mag-adjust muna. So I guess we have to adjust ourselves sa labas, di ba? Medyo jittery nga ngayon. Medyo excited kasi new faces. So Mel, dumiretso ang 6 sa kani-kanilang mga bahay mula dito sa NBP. Pinag-usapan lang ng mga kamag-anak nila kanina na sana raw ay magkita-kita sila sa mga susunod na araw. Mel? Maki, anong feeling nung mga napalaya, no? Tungkol kay Mang Lauro? Bukod dun sa sinabi ni Fritz Webb, no? Yung mga iba, anong feeling nila? Alam mo, Mel, ilang beses nating tinanong yan sa lahat nga ng mga nabswelto dun sa 6, medyo maingat sila kung si Mang Lauro Visconde na ang tinatanong. Ang lagi lang nilang sinasabi, basta't ito ang itinatanong sa kanila, ay iginigiit nila na sila'y inosente at sana raw ay pag-isipan din ito ni Mang Lauro dahil nakakulong na sila for 15 years at alam naman nila na sila'y inosente mula dun sa pagkakakulong
nakaakusado sa kanila na pagpatay sa mag-iinang Visconde. Maki, ano naman ang nakwento sa'yo tungkol sa, alam mo na, yung kabutihan na natamo nila dyan sa loob, kung meron man, sa loob ng kulungan? Paano sila nagbago bilang mga tao? Alam mo, Mel, kanina, nung sila'y fini-fingerprint at inilabas na nga yung mga terhate nila, no, o yung mga dokumento nila para dun sa release order, kapansin-pansin na ibang-iba na yung itsura nitong ani mula nung from 15 years ago at pumasok sila dito sa NBP. Ang kapansin-pansin lang sa kanila, basta't sila'y kinakausap, ay medyo religyoso na itong anim na to, basta't every time na tinatanong sila tungkol dito sa kanilang paglaya after 15 years ng pagkakakulong, ay lagi nilang paulit-ulit na sinasabi na maraming salamat sa Diyos at dumating din nga ang araw na to na makakalabas sila mula sa preso. Maraming salamat sa iyo, Maki Pulido. Agad humarap sa media si Hubert Webb at ang mga iba pa niyang kapwa inabsuelto matapos lumabas ang desisyon ng Korte Suprema. Dumating din agad ang pamilya ni Hubert na napaiyak sa sobrang tuwa. Nakatutok si Ruth Cabao, live mula sa Muntinlupa. Ruth. Mike, emotional nga si Hubert Webb at ang pamilya nito sa unang pagkikita nila dito sa New Bilibid Prison ilang oras matapos bumaba ang desisyon ng Korte Suprema. Ang kapatid na si Jason ang unang dumating sa conference room ng New Bilibid Prison. Nagyakapan at napahagulgulo agad pareho ang magkapatid. Ganon din ang mga kapatid na babae ni Hubert na sina Mabeth at Pinky. Halatang nagpigil pa ng emosyon si Hubert nang makita ang kuyang si Fritz. Excited na raw si Fritz na matapos ang 15 taon, makakalaro niya na ulit sa basketball si Hubert. Nagtutuan-tu kami palagi. Daddy ko, at saka si Jason, ako, at saka si Hubert magkakampi. Pero siguro, kasi medyo 15 years ago yun. Ewan ko kung pwede pa yung mga tuhod nitong mga kalaro ko. Kalmado na ang mga magulang niyang si dating Senador Freddie Webb at si Elizabeth nang makita si Hubert. Lahat kami nakaiyak na, nakahigalgol na kami. Nailabas na namin lahat siguro nung pain namin na itinago namin ng matagal. Siguro natural na ngayon na medyo makangiti ka ng kaunti. Habang hinihintay ang release order, masaya ang pamilyang nagkwentuhan. Bago nito humarap sa media si Hubert. Yung una sa lahat, gusto ko talaga sa lahat magpasalamat sa Diyos kasi magmula sa Paul, nandun siya sa amin at di kami pinabayaan. Naiwan yung pamilya namin magkakasama, pamilya namin hinarap yung problema, buong pamilya rin namin tinapos yung problema. Sa 15 taon niya raw sa kulungan, ang pinakamalaking bagay raw na natutunan niya. Marunong ka dapat magpatawad sa gumawa sa'yo ng kasalanan. Kasi pag ginawa mo yun, mas malaki ang pag-asa mong makikita ng Panginoon na ganun ka rin. Naintindihan niya raw ang sakit na nararamdaman ni Lauro Visconde. Tulad ng mga kasama, kaisa raw nila ang mga Visconde sa paghanap ng hustisya para raw maparusahan ang mga totoong kriminal. Kung ayaw nila maniwala na ako talaga inosente, di sabay-sabay tayo magdasal na yung may kasalanan parusahan. Tinawanan ni Webb ang akusasyon ng kampo ni Lauro Visconde na may ilang opisyal at hukom ang nabayaran umano para tuluyan ng mapalaya ang grupo ni Webb. Ano ba yung sinasabi nila sa amin noong una? Na napakalakas ng daddy ko na senador siya, lahat na bibili niya, lahat na babayaran niya. Ba't 15 taon ako nakulong kung gano'n ang sinasabi niya? Yung mga pinresinta namin sinasabi ng passport na may punit, lisensyang hindi totoo, ticket na, bahit na hindi binili, babalik ko dito. Babalik ko dito. Baka daw nagkabayaran. Mangyak-ngyak si Webb pag napapag-usapan ng pamilya. Excited daw siyang umuwi sa bahay na hindi pa niya nakikita. To be with my family and spend Christmas in our own house. In our own house. After 15 years, in our own house. Wherever that may be. Napangiting parang bata si Webb kapag tinatanong tungkol sa kanyang love life. Pero sa ngayon, ang pagtutuunan niya raw muna ng pansin, ang 17 taong gulang niyang anak na lalaki. We had to protect him kasi nung bagong lumabas to, di ba, medyo offensive yung mga tao masyado. Para sa security niya, we never brought him to jail o kept him away.
Alas 4 na nang makalabas ng NBP compound ang grupo ni Hubert at sa kahuli-hulian niyang sandali sa loob ng kulungan, nanatiling animoy cheering squad ang kanyang pamilya. Mike, sa mga oras na ito ay tahimik na ang sitwasyon dito sa Bilibid matapos mapalaya nga ang grupo ng may tuturing na marahil ay isa sa pinaka-kontrobersyal na preso dito. Mike? Maraming salamat, Ruth Cabal. Kausapin po natin ngayon si Ginoong Lauro Visconde. Mang Lauro, magandang gabi po sa inyo. Pasok na sila. Mang Lauro, magandang gabi po. Good evening, Mel. Kamusta na po kayo ngayon? Alam po namin na dismayado kayo. Ano po? Sa naging desisyon. Tanggap na po ba ninyo, Mang Lauro? Hindi ko po masabi. Natanggap ko na nga ang naging kapasyahan nitong mga ating justices pagkat meron akong mga pagdududa na may magandang hindi nangyari sa desisyon ng ating Korte Suprema. Ano po ang dapat mangyari para maalis na yung inyong pagdududa? Iniintay ko na lang po ang Divine Providence na para ituro sa akin kung paano ko pa magkakaroon ng justisya ang aking mamahal sa buhay. Palagay ko sa batas ng tao wala na. Pero naniniwala naman ako sa ating Panginoon Diyos na magkakaroon ng kahaton sa lahat ng mga nagsasabi ng katotohanan, sa lahat ng nagsisinungaling. Mang Lauro, ni minsan ba ay sumagi sa isip nyo na ganito magiging desisyon ng Korte Suprema? Kung matatandaan ninyo, Mel, nung mga 2 or 3 weeks ago, sinabi ko na yung impormasyon kung tinanggap po sa isang justice din. Nung araw pa lang na yun, na-alarma na ako. Pagkatapos, what a coincidence, si Biyong napalaya. And another thing which doubted me much, nung i-defer ng Korte Suprema, yung promulgation itong kaso ko. Nagtataka ko yung mga pangyayari ito. Pangalawa, yung pronouncement nila Mr. Wen na magsasama-sama na sila ng anak niya sa dating ng Pasko. Yung mga pangyayaring yan pinag-uugnay-ugnay ko siguro matutulungan niyo rin ako to come up with your own conclusion with this eventualities. Nakapagtataka yung mga pangyayari na hindi ko maubos maisip kung paano nila ipapaliwanag ito.